Alright mga amigos, aminado na po ngayon ang Golden Boy promoter na si Oscar De La Hoya na mas karapat dapat makakuha ng mas malaking porsyento ng kita sa laban si Jaron Boots Ennis kaysa sa kanyang alaga na si Vergil Ortiz Jr. Matatandaan na isa sa mga pinagtalunan kaya't hindi natuloy ang bakbakang Boots Ennis at Vergil Ortiz ay ang hatian nga po sa premyo, kung saan ipinaglaban ni De La Hoya na mas makakuha ng mas malaking porsyento ng kita si Vergil Ortiz. Pero mula nga po ng talunin ni Ennis si Sander Sayas at maging ganap na Unified World Super Welterweight Champion, aminado na si De La Hoya na kinakailangan na mas malaking porsyento na nakita ang mapunta kay Jaron Boots Ennis. Pero ayos lang daw yon sa kampo ni De La Hoya, basta't ang mahalaga ituloy na lang ang laban. Pero may kasabihan nga po tayo na ang oportunidad kahapon ay posibleng hindi na oportunidad kinabukasan. Lalo na ngayon na nagkasundo na sina Jaron Boots Ennis at IBF World Super Welterweight Champion Josh Kelly na maglaban. Si Kelly ay kagagaling lamang sa isang 12-round unanimous decision na panalo nitong July 25. At siya nga po'y hinamon at kinongratulate ni Boots Ennis. At dahil may respeto ang paghahamon ni Ennis, sinagot din ito ng may paggalang ni Josh Kelly at sinabing plantsahin na ang gusot ng laban at loobin ng Panginoon na gumaling siya kaagad para maikasa ang bakbakan. Pinaniniwalaan na mas madaling maikakasa ang bakbakang Ennis at Kelly dahil ang dalawang boksingero ay hawak nga po sa matchroom ni Eddie Hearn. Samantala sa iba pang balita, ayon sa report ni Mike Coppinger ng The Ring Magazine, nasa preliminary discussion na raw po ang sagupaang WBA World Super Lightweight Champion Gary Antoine Russell at Oscar Duarte. Magandang laban po ito mga amigos, magkakabagsakan ito palagay ko pag natuloy. Dahil bukod sa may knockout power ang dalawang mandirigma, ang estilo ng dalawang boksingero ay parehong pasugod, hindi umaatras. Si Russell ay may kartadang 19 wins, 1 loss with 17 knockouts, habang si Duarte naman ay may kartadang 31 wins, 2 losses, 1 draw with 23 knockouts. Samantala, Dimitri Bivol, matapos ang matagumpay na left elbow surgery noong nakaraang linggo, plano raw pong bumalik sa Disyembre. Posibleng trilogy na daw po laban kay Artur Beterbiev o kaya naman pag hindi pa rin nagkasundo ay dedepensa muna laban sa kanyang mandatory challenger na si Callum Smith. Hindi nagustuhan ni Bivol ang mga kumalat na balita na tinanggihan ng kanyang kampo ang dobleng mas malaking offer ng paikipagtuos kay Artur Beterbiev. Kaya naman daw po minandohan ni Bivol si Eddie Hearn na maipag-usap agad kay Umar Kremlev para ikasa ang kanilang trilogy ni Beterbiev. Samantala ayon pa rin sa ulat ni Mike Coppinger ng The Ring, lalaban daw po bilang co-main event sa Ryan Garcia vs Conor Benn sa darating na September 12 ang The Ring Cruiserweight Champion na si Jai Opetaia. Si Opetaia na undefeated sa kartadang 30-0 with 23 knockouts ay uling beses nga po natin nasilayan sa ibabaw ng ring noong Marso kontra Brandon Glanton, kung saan tinalo nga po niya ito via 12-round unanimous decision. Pero sa ngayon, hindi pa po tukoy kung sino ang kanya makakalaban, bagamat hindi pa rin po pinapalad si Opetaia na makasungkit ng malalaking isda. Pero inaasahan po na kapag nanalo siya sa kanyang susunod na laban, masungkit niya na ang David Benavides fight. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha, sa bayan ko sa bayan,